Magandang umaga po sa mga kasamahan natin sa media. Good morning. At sa ating mga guest ngayong umaga, welcome sa regular Friday forum na The Agenda. Sa pangalan po ni Attorney Fred Mison, ako po si Dexter Galibi, makakasama po ninyo. At pag-uusapan po natin ang mga iba't ibang issue na bumabalot sa ating lipunan ngayon. At pinakamainit nga po ay kamakailan lamang ay nag-anunsyo na ang ating pamahalaan para doon sa pagbabago sa mga pag-amyenda sa Rice Tarification Law at hindi naman mapagkakaila no, na nitong talagang ang bilis ng shift ng ating panahon nitong nakaraang buwan lamang ay naitatala yung mga pinakamainit na temperatura, pinakamainit na heat index sa ating bansa, and then karaka-raka biglang nandiyan na yung mga pag-ulan at mga pagbaha. Sinabayan pa ngayon ng pagputok nitong Bulkang Kanlaon na marami tayong mga kababayan na naapektuhan dahil sa mga malalakas na pag-ulan, kaya nagkakaroon ng lahar flow sa ating mga kababayan doon sa Negros Oriental at sa Negros Occidental. Ngayong umaga, kasama po natin, mapalad po tayo, makakasama natin ang ating mga resource person ngayong umaga. May kinalaman po sa kalikasan at yung kinatawan ng ating mga magsasaka na sinasabing maaring maapektuhan dito sa mga pagbabago na isinusulong para sa Rice Tarification Law. Bigyan muna natin ng introduction ng kanilang intro statement ang ating kasama sa Makakalikasan Nature Party Philippines, si Ginoong Romel Ortega, ang Secretary General ng group. Magandang umaga, sir. Magandang umaga. Thank you, Dexter. Magandang umaga po sa lahat na nanonood sa nag-imbita rito sa amin. Ako po si Romel Ortega, ang Party Secretary General ng Nature Party Philippines. Para lang po sa unang salita, ikinokomment muna namin yung ginawa na naipasang batas ng ating gobyerno, yung Ecosystem and Natural Capital Accounting, NCAS. Ito po ay isang patunay na yung ginagawa ng green movement ay nagkakaroon din ng produktibong resulta. Opo. Ayun. Tsaka ito isa pa po sa DOJ kino-comment din po namin sila para sa case versus China in environmental destruction sa West Philippine Sea. Yun lamang po muna. Oo, kasi mainit ngayon yung issue, lalo na dyan yung mga bahura dyan sa West Philippine Sea na siyang pangitlugan ng mga isda na siyang hinuhuli ng ating mga kababayan dyan, talagang sinasabing nasisira nga at meron ng kaso na isasampa yung ating pamahalaan. Kasama din natin ngayong umaga, syempre para magbigay sa atin ng mga karagdagang input o kaya kanilang mga suggestion, kaugnay nga dito sa mga pagbabago sa Rice Tarification Law, si Ginoong Leone Montemayor, ang chairperson at chairman ng Federation of Free Farmers. Magandang umaga, sir. Yung opening statement po ninyo. Yes, magandang umaga rin, Dexter. Good morning, Romel, at sa ating pong lahat. Ang aming pong samahan, Federation of Free Farmers or FFF, kami po ay in general sumusuporta po dito sa pagripaso at pag-amyenda po ng Rice Tarification Law, both by the House of Representatives and by the Senate. So, ang Kamara de Representante po ay nagpasa na ng kanilang bersyon, pero hinihintay po yung magiging aksyon ng Senado tungkol dito. So, we are awaiting that with much interest. Clearly, a review and introduction of amendments will not be suggested unless nakikita po ng ating legislators that there are serious issues or shall we say deficiencies in the existing law, under which in 2019 the RTL removed all so-called quantitative restrictions or limitations on the importation of rice. Government was eliminated from the picture, so NFA has no more role. And it's now up to the private sector, mga importers po natin, na umangkat at in effect, the government through that law said that, we will let market forces determine the supply and the prices of domestic rice. Okay. Look what has happened since then.
Ang mahal ng bigas ngayon, hindi maka-intervene ang government kasi nakatali ang kamay ng NFA. It's limited to buffer stocking. So I think that's why it was decided by the highest leaders to review and introduce amendments. Ngayon, there is a related issue which came out very recently. Ito po yung biglang desisyon ng NEDA board nung lamang pong June 3 na napagkasunduan po sa NEDA, chaired by the President, na tapyasan po yung tariff rates, yung pong buwis na binabayad sa imported rice from 35% to 15%, hoping to encourage more importation of rice and at the same time hoping that this will have the effect of reducing the prices of rice at retail. Di ba? May mga estimates pa ang congressman, 5 to 6 pesos, bababa. Ang DA, sabi nila 6 to 7 pesos. Ang sabi namin, in fact, hapon we had a meeting with Secretary Recto at the DOF. Sabi namin, Secretary, wala tayong katsiyakan dyan na mangyayari po yan. Kasi, okay, you reduce the tariff by 15%, so lower, di ba, import cost. But at the same time, the peso is depreciating. Di ba? Parang ganun pa rin. You're spending more pesos for the same kilo of rice that you're importing. And so then, sir, presyo ng imported rice nagmahal pa rin eh. So sa tingin ninyo dito sa inyong grupo itong isinusulong ngayon na pag-amyenda, yung pagpasok ng mas murang bigas, yung sinasabi nila na mapapalawak daw yung kapangyarihan ng NFA na magbenta direkta sa mga retailers at mag-import ng bigas pag kulang ng lokal na supply. Ano sa palagay niyo po doon? Anong stand ng inyong grupo doon? Actually, yung ang po kasi ang policy under RTL is free importation of rice. Free importation. That will be continued. Ang limitation lang is siguro lang na yung bigas na papasok wala pong masamang epekto sa kalusugan ng tao at saka hayop, peste. So merong tinatawag na sanitary and phytosanitary requirements. May mga binabanggit ang major change po rito yung role ng NFA. Yung role nila. Kasi dati tinanggal na yung kanilang isa sa mga role nila na bumili ng bigas at magbenta ng bigas. Dati tinanggal na 'yan, di ba? Na nagbebenta sila ng tag 17 tsaka 20 magkano 'yon? 24. Dati nung before the NFA was deprived of its power to intervene in the market, they were selling rice at 27 per kilo. Per kilo. So itong pinopropose ngayon na pag-amyenda sir doon sa rice tarification at bibigyan sila ng kapangyarihan na mag-import at magbenta ulit. Ano ang stand ng inyong grupo dito? Well, first of all, we support this restoring certain functions to the NFA. Halimbawa dyan, sa ngayon kasi kahit sino pwede umangkat eh. I think one of the biggest importers based in Davao City daw is a hardware store eh. So, anong kinalaman ng hardware store sa pag-angkat ng bigas? So, tapos pag umangkat yan, hindi naman kailangan mag-register yan sa gobyerno. So, paano kung gumawa sila ng mali? Sinong habulin mo? Hindi mo lamang alam ang address. Saan nila itinatago yung kanilang bigas kung nag-hoarding. So we want to restore the registration powers, licensing powers of NFA, the mga bodega, pwedeng inspeksyonin. So government has a handle on the rice situation. Kasi kung maalala nyo sir, dati pag tumataas yung bigas, maalala ko, lagi naming istorya to sa mga news reports namin dati. Pag tumataas yung presyo ng bigas, mag-i-infuse ngayon si NFA ng supply doon sa mga market, doon sa mga accredited retailers nila ng maraming supply na may mabibili yung ating mga kababayan at napapansin, bumababa yung presyo ng mga ibang commercial rice pag maraming supply ng NFA. Ito ba yung nakikita yung mangyayari ngayong ibabalik yung kapangyarihan ng NFA? In principle, the idea is to ibalik din po yung tinatawag na price stabilization functions ng NFA. So, bumibili ang palay ang NFA at good price. So, it's existing right now, although limitado sila sa budget nila. But yung i-introduce na bago nitong proposed RTL amendments is allow the NFA now to be more active in the market by selling subsidized rice at lower prices, especially para sa ating mahihirap na kababayan. Ang with respect to importation, we were very careful when we presented our ideas sa House of Representatives. Sabi namin, dapat pag importation, under extreme circumstances, talagang emergency, at
isiguro na ano man ang bibili ng gobyerno, let's say through NFA, na imported rice, nakatarget lamang sa mga poor consumers. Oo. Yun lang po. Kasi it's very expensive to subsidize kwan. Oo. Rice. Kasi paano natin sasagutin ngayon yung mga ibang grupo na nagbabanggit na kaya malulugi ang gobyerno niyan kasi ang NFA bumibili ng ganito kamahal na presyo at bibenta ng mas mababang presyo. Palugi ang gobyerno. Talaga malulugi po. Oo, palugi Kasi talaga 'yon. Pero Talagang dapat palugi. pero yung effect niya dun sa mga consumer lalo na yung mga mahihirap malaki. Depende kasi kung how much budget is given to NFA to subsidize the sale. Pag gusto nilang maparami yung mga makakabili ng bigas, lakihan nila yung budget to cover the subsidy loss. Oo. Ito, may binabanggit nga yung pagtaas ng annual funding ng RCEF o yung Rice Competitive Enhancement Fund mula sa 10 billion, ginawang 15 billion para suportahan daw yung rice industry. Sa tingin nyo ba, sapat ito para yung at saka magagawa ba ito ng NFA ng maayos yung pinapanukalang amyenda doon sa kanilang kapangyarihan na ibabalik sa kanila? Suportado po namin yung proposal by the House to increase the RCEF from 10 to 15 billion. By the way, ito pong sinatawag na RCEF, nanggagaling po yan sa collection po sa tariff collections on imported rice. That's why itong inapprove ng NEDA na yung 35% na tariff rate ngayon, sabi nila, ibababa natin ng 15, mababawasan yung tariff collections, which are used to help farmers achieve more productivity through distribution of free machinery, di ba? Libreng binhi sa magsasaka. So paano po yun, sir? Pag binabaan yung tariff, kukunti yung budget para doon sa... Liliit po yung collection para sa RCEF. So lilit din yung mga maitutulong ng gobyerno sa ating mga magsasaka. Para sa mechanization ng Mechanization, mga fertilizer, murang trading, etc. So that will limit the productivity efforts of the government. So in fact, ang alam po, Senate version, sila Cynthia Villar, gusto nga niya 20 billion mas mataas pa. Mas mataas doon pa. sa panukala ng mga kongresista. So how will that happen now with the tariff cut to 15%? So parang at cross purposes gusto natin na lakihan yung ayuda sa farmer pero binabawasan mo yung taripa, so lilit naman yung pondo pang ayuda. Ayan. Papahingayin muna natin si Sir at si Sir Leonie. Yan. Puntahan muna natin itong isa sa ating mga guest dahil mainit din na issue. Itong issue ng ating environment, issue ng ating kalikasan. Sir, yung grupo ninyo, konting pakilala natin kung ano ang advocacy, ano ang sinusulong ng grupong makakalikasan. Though alam natin na it's more about nature and environment. Yes, thank you ulit, Sir Dexter, tsaka kay Sir Leonie, hindi ko nabati kanina. Pasensya na, sir. Pero ito po siya, yung grupo namin, of course, sa environment, pero particular po kami sa 15 Green Agenda. At sa 15 Green Agenda, meron kaming at least 4 to 5 na isinusulong ngayon na proyekto. Ano po ito? Green governance, kasama ang circular economy. So, champion po yan sa Europe. Sana gusto din namin dalahin. At sa United States, At meron kami tinatawag na green commune. Kung titingnan nyo po, yung word na commune nanggaling sa word na community. Para sa lahat. Yun po yung isa doon. Pero, ano yung green commune, sir? Anong pinaka-gist? it's merong concept ng ownership yung buong community sa kanilang ginagawa, saka sa factors ng production doon sa community. Kung meron man silang mga gawain sa loob ng green commune. So yun po yun, isa yun. Tapos, sir, nung nagsimula ang administrasyong Bongbong Marcos, may isinulong siya na agenda para sa ilang milyong punong kahoy na maitatanim sa unang taon o unang 2 taon ng kanyang panunungkulan. Ito ba'y kasama sa advokasya na kasi 'di ba nung panahon ng tag-araw, yung sobrang init, dito natin nakita ang daming mga meme na lumabas na sana mas maraming puno, maraming masisilungan para mas hindi ganun kainit instead na
na galvanized iron sheet yung nakalagay sa'yo kasi yung init ng araw lulusot din doon kaysa yung sa puno na nandun ka sa lilim ng puno ay mas malamig. Totoo po yun, ano? Kasama sa advocacy yung pagtatanim ng mga puno. In fact, meron kaming kasama sa grupo, si Marjosa Yanez. Siya ay executive director ng tinatatag naming NGO. So, isa po yun sa kanilang gagawin. Kasama na rin po yung partido sa pagsusulong nito, yung pagtatanim ng mga puno. Okay. At yung sa Green Commune po, kung titingnan, ang plano po doon ay at least 70% ng community ay forest covered. Ayun. Yun po yun. Tapos saka lang yung may mga industries na environment friendly. Oo. Parang dito sa Metro Manila, ang alam kong mapuno na lamang ay dyan sa may Ninoy Aquino Park at saka itong malapit sa City Hall ng Manila, Arroceros. yung Arroceros. Oo. Na yan na lang yata, yung forest, matatawag natin na mini forest dito sa Metro Manila. Sa Bukod doon sa mangrove forest dito sa may Parañaque. Sa Fairview. Sa Fairview ay yung malapit sa Lamesa Dam. Correct. Tapos meron pa rin po kami, pangatlo sa aming tinututukan ay yung green technology. Marami na pong technologies available worldwide na pwede nating magamit. Although narinig ko si Senate President Jesus Cordero na nagsasabi kailangan daw affordable din ito. So isa din po sa tinitingnan namin, kailangan economical din yung mga pinapasok na bagong teknolohiya. Although it's alam natin na usually pag nagpapasok ng bagong teknolohiya, lalo na ito ay malinis, merong yung mga gumagawa nito, humihingi ng tinatawag natin sa business na premium para sa price. Sa capitalist economy, ganun ang sistema. Ano po? Pero kung pinapakausap natin sa kanila, baka naman pwedeng mabigyan ng pagkakataon yung mahihirap na matamo din. Halimbawa, solar panels. Sa ngayon, mga mayayaman at mayalaking kumpanya lamang ang gumagamit nito. Oo, para ang mahal kasi ng solar panel ngayon. Para dun sa isang 60 watts na ilaw, yung panel nun, libo din. Ano? Hindi ho natin sinisiraan solar panel, bagkus gusto natin itong i-move forward. Pero baka may mga ibang paraan na mapababa yung cost ng paggawa ng mga solar panel para mas yung kanyang finished product ay mas abot kaya. Totoo po 'yun. Sana bigyan nila ng pagkakataon yung mahihirap na magkaroon din ng solar panel sa kanilang mga bubong. At pang-apat po, tumitingin po kami sa ecological security lalo na sa West Philippine Sea. Kaya sinusulong po namin ang Blue-Green Commune doon, although we do not disregard yung national security at saka kung ano talaga ang dararapat para sa mga Pilipino. Oo. Tama ba sir yung aking nalalaman na mas malaki ang kontribusyon ng ating mga halamang dagat sa pagko-contribute ng ating oxygen na nilalanghap kaysa itong mga puno? May ganong pag-aaral. Meron ding nagsasabi na ang Amazon forest sa Brazil or sa South America ay siya nagbibigay ng mas maraming maraming ring oxygen para sa mundo. Oo. Pero kanya lang mukhang malayo. Tinataniman na yata ng mga marami nang kinakaingin doon at tinataniman totoo na ng po mga yun. Araw-araw marami na puputol na puno po doon sa Amazon forest. Mga farm. So isa po yun, ano? So and then national security nga inulit namin. Of course, we have to maintain identity ng mga Pilipino kahit na nalalahian tayo ng iba, pero alam natin Pilipino yung mga taong yon. Hindi naman dahil ayaw natin sila, pero gusto natin ma-maintain din yung cultural identity ng ating mga kapwa Pilipino. Oo. Sir, maiba ako. Yung nabanggit mo kasi yung West Philippine Sea, yung grupo ba ninyo ay susuporta doon sinusulong ng gobyerno na pagsasampa ng kaso laban sa China doon sa mga pagkasira ng mga bahura dito sa may West Philippine Sea? Kasi para mas mapalakas yung kaso, mas marami yung magsasampa ng, alam mo yun, na iba't ibang grupo na magkakaisa para isulong yung pagsasampa ng kaso. Hindi lang most likely sa international court ito. Opo, ano? Katulad na sinabi ko kanina sa introduction, kinokomment namin ang DOJ sa pagsampa ng kaso laban sa China para sa pag-destroy nila ng environment sa West Philippine Sea. So sa international court ito, malaki ang tsansa ng Pilipinas at lalo na tutulungan tayo sigurado ng mga environmental groups worldwide para dito, no?
So, para sa amin, welcome na welcome itong ginagawa ng gobyerno na ito. Ayun. Sige, may mga ibang katanungan pa tayo dito para sa grupo ng mga makakalikasan dahil mainit din na issue. Balikan lang natin ang usapin ng rice tarification law. Sir, para bigyan natin ng konteksto yung ating mga kaibigan na ano nga ba talaga itong naisulong na RTL, itong rice tarification law? Yung pong rice tarification law, ito po ay pumasa sa Kongreso. Naging batas po ito, makapagtataka, of all days, Valentine's Day, 2019. So at that time, sabi namin kay Presidente Duterte, anong klase naman Valentine's Day gift to sa magsasaka? Dahil umatras ang gobyerno sa pag-aangkat ng bigas. Kasi dati ang importation po ng bigas was monopolized by the government. No one can import rice except government or those in the private sector that are authorized by the NFA. Oo, kasi kailangan mong kumuha ng import permit sa NFA bago ka makapag-import ng bigas. Pero dahil sa rice tarification law, tanggal lahat free for all na. No more limit. No more limit. It's called rice tarification kasi po yun nga, patakaran dati, meron yung tinatawag na restriction Quantitative restriction ang tawag doon. So ang ginagawa na lang ng gobyerno ngayon dahil sa rice tarification law, yung mga nag-i-import ng bigas, yun ang binubuyesan niya para doon makakuha. So yung the approach followed was tinanggal mo yung QR, natanggal ng protection yung magsasaka dahil kahit sino pwede umangkat, pero protektan mo yung farmers by imposing the tariff equivalent of that protection. So yun po. So QR, it's a quantitative restriction pero pag sinabi yung tarification, i-convert mo yung protection na binibigay ng QR into the tariff equivalent, which was set, I think, initially at 50%, if I remember correctly. Kasi ang reduced to 35%. Maalala ko nun, Sir Leonie, ang binabanggit at pinapaliwanag sa atin nun na mahalaga yung rice tarification law kasi dadami yung mag-i-import, maraming pagpipilian, bababa yung presyo ng bigas. Pero parang nakita natin ng mga nakalipas na taon, parang lalo pang tumaas. Ang pinakamurang bigas ngayon ay 50 pesos. Tama po yun. Hindi po nangyari. Well, remember just before the article became a law, umakyat yung di ba, yung presyo po ng bigas in, I think, the latter part of 2018. I will not go very much in depth into the reason why, pero essentially kasi ang NFA hindi po inalaw na umangkat until the last minute. So, nung nakita ng trader yan, nag-jack up po sila ng kanilang presyo. So, umakyat po ang presyo ng bigas noon umabot ng 45 pesos per kilo around September of 2018. Okay, from 38 before that. Nung pinasa po yung RTL, talagang bumaha po yung imported na bigas. Pero hindi bumaba yung presyo. Pansamantala po, bumaba po yung yung presyo po ng bigas. And then from 29, latter part of 29 onwards, umakyat na naman. And then we experienced a very sharp rise, if I remember, last year. Last year, yes, sir. Nag-price control pa noon Umakyat talaga noon na aabot yata ng 55 to 60 pesos per kilo. Oo, yung pinakamura nga noon, 50, 55. Pag bumili ka noon, parang hindi mo na, hindi mo na makain. Yung mga maliliit, hindi mo na, yung basag. Broken na lahat yata Oo. Parang 90% broken or 100% broken rice na yung pinakamura noon. So that situation of mahal ang bigas, patuloy po hanggang ngayon. So compare natin yung 50 to 55 ngayon, pinakamura 50 siguro roughly, against the 38 pesos before in 2018. Yes. Di ba? So sir, ito ano ang nakikita nyo? Anong nakikinita nyo pag natuloy itong isinusulong na pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA na makapag-import at makapagbenta ng bigas? Do you think may epekto ito sa pagpepresyo? Kasi kung mananatili pa rin yung unlimited importation din sa mga private sector, ano kayong posibleng mangyari doon? Tapos may kakompetensya silang gobyerno na magpababa ng presyo. Tuloy pa rin yung even under the amendments to RTL, tuloy pa rin yung policy of free importation. Ang magiging bago dito, mas magkakaroon ng kakayahan ng gobyerno to intervene
In case gaya nung ngayon, masyadong mataas ang presyo ng bigas, walang magawa ang gobyerno para tulungan po yung ating mga the poorest consumers. Ang nangyayari lang kasi ngayon, pakiusap ng gobyerno, babaan nyo naman, ganyan-ganyan. Bawal po yung kasi yung binibili na palay ng NFA, it's only for buffer stocking. Nakareserba po yung stock sila para sa mga kalamidad kung saan kumukuha po ng supply yung DSWD, LGU para ayudahan po yung mga tinatamaan po ng kalamidad. Pero pag naibalik na itong, pag naaprubahan tong amyenda, pwede nang yung mga binibili ng NFA sa ating mga local farmers ay pwede na niyang ibenta sa market para mabalanse yung mataas na Yeah, I think presyo. they will make some changes in the provisions of the law to allow for that. Maybe ewan ko lang how they will do it. They will redefine the... Pero isusulong ba ng grupo niyo, sir, na maibalik? Kayo sinusuportahan yung maibalik Opo, yung opo. ang Kasi- NFA magbenta ulit ng rice? Provided it's targeted to the poorest consumers natin. Hindi yung lahat kasi yung may kaya naman, bakit mo susupply ng murang bigas? Pero yung hirap na hirap, di ba? Dapat they should be able to buy. Oo. Tsaka yung siguro yung monitoring din ng ating mga official sa DA o kaya sa DTI kasi yung mga alam mo may mga rice retailers din kung minsan o mga rice traders yung kinukuha yung NFA rice hinahalo dun sa commercial rice bebenta ng mas mahal. Opo, kasi dati, 'Di ba may mga ganun? dati kasi yung NFA nagbibenta po ng 27 pesos na 1 kilo. Dinadaan po yung pagbenta nun sa lahat through the retailers sa mga merkado. kasi may accreditation yan, sir. Para maging retailer ka ng NFA, kailangan may accreditation ka ng masyadong NFA. marunong naman yung mga retailers na karamihan yata. Hinahalo po yung bigas ng NFA na bili po nilang 27 sa commercial stocks. So dapat yan ang isa sa mga bantayan. Wala na po yun. Dito sa amendment sa House version, idadaan lang yung bentahan po ng NFA subsidized rice sa mga outlets like Kadiwa. So doon, mas magagwardyahan po ng gobyerno. Nabanggit nyo kanina, sir, na mabibigyan din ng kapangyarihan ng NFA to visit, inspect yung mga bodega. Sa tingin nyo, malaking tulong ito para doon sa mga rice, yung mga sinasabi nating or pinagsususpetsahan na nag-hoard ng bigas para tumaas yung presyo? Yeah. Makakatulong po yan sa lahat. Ang tawag po dyan kasi visitorial powers. Anytime the NFA can visit a warehouse na medyo may suspecha sila, no? Enable the NFA to open the bodega and to check whether these stocks are, hoarded, smuggled, etc. So, unlike before, sasabihin basta na lang dadapo yung Bureau of Customs, di ba? May pinadlock po yung tapos given 15 days to prove yung owner ng warehouse na yung kanyang stocks hindi yan bakit medyo huli na yon, di ba? Dapat may stronger powers po ang gobyerno natin to avoid those kinds of situations. Ayan. Okay, balikan natin yung usapin ng mga kakalikasan, sir. Alam natin yung mga program ninyo, yung mga ibang pagsusulong para mapangalagaan yung ating kalikasan ay minsan nakasalalay din sa ating mga mababatas sa pagka-craft ng mga ordinansa, ng mga batas, ng mga resolution para maisulong yung green agenda. With the change of leadership sa Senate, ano ang nakikinita ninyo na tawag dito magiging future ng etong green agenda na inyong sinusulong? Salamat ulit, Dexter, sa mga nanonood. Narinig namin ang sinabi ni Senator Chis, yung President ng Senado, si Chis Escudero, na kung halimbawa sa enerhiya, ito malaking pinagkukunan nito ng revenue ng government. At the same time, malaki din ang epekto nito sa environment. Yung binubugan nilang carbon sa ere, sa hangin, ay yun ang nagpapalala ng tinatawag nating climate change. Nagiging warmer ang globo, po. So, pero sinabi niya rin na itong enerhiya na ito kailangan maging mura para sa tao kasi medyo mahal eh. Pangalawa tayo sa Japan, so may pinakamataas na kuryente sa buong Asia.
So isa yon, ano, bakit ganon? Ang sinasabi nila, kailangan magkaroon daw ng coal. Meron nagsasabi, meron ng clean coal. Pero tingnan natin ng mabuti kung yung pagbaba din ba ng taripa ng coal ay makakabuti para sa bansa. Of course, sinusuportahan natin palagi ang gobyerno, ang tatay ng ating bayan, si Bongbong Marcos. Gusto lang naman natin na sana mas pag-aralan pa at maging mas malinis ang ating kapaligiran. Halimbawa, maraming ayaw sa madumi na lugar eh. Pumunta ka lang sa palengke sa aming lugar, sa Marulas, Valenzuela. Dun sa area ng Marulas, merong mga part dun sa palengke na hindi ka aya-aya. Dun sa magandang part, medyo mahal yung produkto. Dun sa hindi ka aya-aya, medyo mas mura. Pero bumibili ka dun sa medyo mas maganda. Halimbawa, pumunta ka sa mall, dito sa Makati, halimbawa, mas mahal ang mga bilihin doon. Pero napakaganda naman ng kanilang lugar. So, pumunta ka sa ibang lugar, sa Pilipinas, marumi, hindi din kaya yung presyo, pero yung environment. So siguro, inaalam din ng gobyerno natin kung paano nila babalansehin itong mga bagay na ito, no? Malinis, mura, at the same time. So, tinitingnan lang namin sana pag-aralan din yung sa coal, kung kailangan ba na talagang ito lang ang maging base ng ating enerhiya para sa environment. Sir, matanong ko ang yung grupo. Eksakto 1 week ago, last Friday, inilabas ng Department of Energy yung isang office order creating Office of Nuclear Energy para pag-aralan ang pagsusulong ng nuclear energy sa Pilipinas. At may ilang area na silang tinitignan na paglalagyan ng kung sakasakali man ng isang nuclear plant which is Labrador, Pangasinan. Kasi yung mga residente yata doon, 90% or 80% ng mga residente ay nag-consensus na okay sa kanila na magkaroon ng doon itayo yung nuclear plant kung sakasakali man. Ano sa tingin nyo, sir, yung pagsusulong ngayon? Kasi pinag-aaralan na ng Department of Energy yung muling pagbuhay ng pagkakaroon ng Pilipinas ng nuclear plant. Okay. Unang-una po, meron pong nuclear plant ang Pilipinas, nasa Bataan. So, isa po yun, ano. Pangalawa, ang nuclear energy po ay malinis para sa environment. Totoo po yun. Ang nagiging pinag-aaralan ng gusto kung paano itatabi ang nuclear waste na tinatawag. So kasi nandoon yung mga radiation eh. And then after that, if we look into history, makikita natin ang setback sa nuclear energy. Mayroon tayong tinatawag na Long Mile Island accident. Meron din tayong tinatawag na sa Ukraine, yung Chernobyl. Yes, thank you. Thank you for the word, ano. Yung Chernobyl accident. So, yun ang mga tinitingnan natin. Pero kung environment lang ang pag-uusapan at yung technical aspect nito ay kompleto, hindi mangyayari yung mga aksidente, malinis po ang nuclear energy. Mm-hmm. So ito, sir, kung magkakaroon man itong grupo ng makakalikasan ay susuporta doon sa sinusunod. Kasi ang sabi nila, mas way beyond kung magkano yung binabayaran nating monthly bill ngayon sa kuryente, baka kalahati o higit pa sa kalahati yung mababawas pag naka-nuclear energy tayo. Tama po ba yun, yung sinagawang pag-aaral? Ayun po sa grupo namin, gusto namin pang tingnan ano po, yung kung paano itatapon yung mga nuclear waste. Pero kung sa energy itself, sinusuportahan na po namin yung pagtayo ng nuclear plant po dito sa atin. Kung ikukumpara, sir, coal power plant or nuclear power plant, saan doon yung mas susuportahan ng grupo? Yung daw sinasabi nila yung may green coal energy o itong nuclear energy per se? Pareho pong mura, no, sa standpoint ng ekonomiya, pero sa standpoint ng environment, nuclear energy po ang mas may karapatan na itayo. Kung isang pera lamang ang pag-uusapan natin, halimbawa, meron tayo 1 milyon para sa nuclear plant or para sa coal plant. Kung pipiliin mo, dahil sa ekonomiya, hindi pwedeng pareho eh. So, siguro, kung titingnan mo yung kalinisan, nuclear power plant. Ayan. Okay. Maiba tayo ng topic dahil siguro mga mahigit 1 buwan na lang mula ngayon
mapapakinggan natin yung State of the Nation address ni Pangulong Marcos at dito niya ilalatag yung mga priority projects, kung ano yung mga kailangang maisulong ng kanyang administrasyon sa susunod pang mga taon ng kanyang panunungkulan. Dito sa ano sir, sa side ng mga magsasaka, ano po ang inyong nakikita? Ano po yung sa tingin yung pwedeng isulong ng Pangulo sa kanyang SONA para doon sa mga susunod na taon ng kanyang panunungkulan on the part of the farmers? Opo, sa panig namin, clearly, food security and availability and affordability of food will be one of the top or hottest subjects that we expect the President to discuss. Oo, dapat yung malapit sa sikmura ng taong bayan. Siyempre, kasi, yeah. So, gusto naming malaman ano ang mga magiging programa, policy thrusts ng Presidente sa darating po na taon. At kaugnay po dyan, it's not only the food prices, but even issues like land use policy na matagal na pong yan paraging sinicertify na urgent since the time pa of President Duterte until today, pero natutulog sa Senado. So yun, dahil po sa wala tayong comprehensive at saka comprehensive land use policy, haphazard po yung po natin. Paggamit ng lupa, kahit na hindi dapat i-convert dahil patag yung lugar, tapos irrigated, nako-convert into subdivision Correct. Sa tingin nyo sir, doon sa pag-change ng... natin, sinisira. Correct. So I think the President should reiterate his determination to push through with the enactment of a land use law. Kung kaya niya gawin yan dito sa RTL, di ba, with certified urgent, tapos talagang tinutulak ng Speaker Romualdez, bakit hindi itulak ng gusto yan? Even over the objections perhaps of sila, my good friend Senator Cynthia Villar. Di ba? Dapat ipakita rin ang political will sa ganun. Oo. Sir, with the change of Senate leadership, ano sa palagay nyo na makakamit na ganito? Kasi di ba, alam naman natin yung ama ni Senate President Chis Escudero ay dati ding naging cabinet member ng nakatatandang dating Pangulong Marcos. Ay yung mga legacy na iniwan niya, possible ba na ma-continue nitong anak na Senate President kayo na mas mataas pa yung posisyon? Pagdating sa agriculture, pagdating sa yung sa land use na binabanggit nyo? Malamang actually every Senate President has to be friendly to the President of the Philippines. Pero ang hindi ko nagustuhan kay Chis, nung pumutok itong issue ng tariff cut sa bigas, agad-agad sumakay siya doon sa napumapabor At tinanggap niya agad yung yung prediction na inaasahan niyang bababa ang presyo ng bigas. Dapat I think si Chis Escudero should have been more circumspect. Pinag-aralan mabuti yung issue, nagtanong-tanong sa mga farmers, ano bang impact nito, totoo bang bababa, instead of immediately joining the bandwagon of members of Congress and the Senate na they were praising this recent decision. Mabuti pa si Senator Amy Marcos. May tapang pa, and I think even to some extent Cynthia Villar. They said this is not a good good decision. Kawawa yung mga malilit na farmers. Opo, at saka it will not bring the relief in terms of lower rice prices to the consumers. Oo. So yun lang yung yung pagbaba ng ng tariff doon sa mga importasyon ng bigas. Sobrang talagang maapektuhan nun yung ating mga farmers. And that's my initial reaction to that position taken so far by Senator Escudero. Dapat kinonsulta rin niya yung mga affected sectors, hindi yung basta-basta nagsalita agad. Sir, lumalakas daw yung impluensya ng China sa pagdating sa politika sa Pilipinas dahil doon sa geopolitics na tinatawag natin. Sa tingin niyo may epekto dito? May epekto ito yung influence ng China sa geopolitics? I mean sa Pilipinas, sa mga neighboring countries natin doon sa patungkol sa sa pagsasaka?
Opo, well, napag-usapan Kasi kanina yung- maapektuhan yung mga mangingisda, yung mga, alam mo yon, yung dyan sa area na yan, may mga Opo, policy opo. sila na. Masyadong naging aggressive ang China sa pagpapahirap po sa ating mga mangisda, di ba? Kahit legitimate fishing grounds, etc. Masyado tayong iniipit. So clearly, ang epekto niyan ay nababawasan talaga yung huli ng isda Yung fishing ground at natin. saka yung kita, opo. But that has to be also considered a bit carefully kasi China is one of our biggest markets for agricultural products. Yeah, pa sa mga high value crops natin, isa sa mga Mga market natin. prutas, hindi lang agricultural but many of our exports are absorbed by China. Posibleng nagkaroon ng pag-iipit sa ating mga produkto if China considers some of our actions are, masyadong naman. But we have to defend our own sovereignty. So, Correct. but are we prepared? Meron ba For the tayong consequences? contingency measures. Halimbawa, nasara yung market natin. Halimbawa, durian. Oo. Nagbukas na yon. Kung biglang inipit yon, dapat meron tayong alternative Na market para doon. markets Oo. for that. Sa ano naman, sa ganang pangkalikasan, dahil nga halos kinokontrol nila doon. Kung minsan may mga nasisirang yung paggawa nila ng mga artificial island, yung influence ng China sa environmental issues natin, sir. Anong stand ng doon, ng mga kalikasan group? Ang obvious na nakikita natin, no? Salamat ulit, Dexter, ay yung nangyayari sa West Philippine Sea. At sila ang tinuturo na may kagagawa ng pagkasira ng environment doon. Ngayon, titingnan natin yung ibang dito sa Pilipinas, yung ibang lugar sa Pilipinas na mga kumpanyang Chino rin ang nakikinabang at nakakasira ng environment. Hindi natin sinasabi na outright isara ito, ipatigil yan. Pero gusto natin sana malaman kung ano ba ang nakukuha ng bansa para dyan. Kung bibigyan natin ng pagkakataon ang gobyerno na pag-aralan ng nangyari sa Indonesia, halimbawa sa pagmimina, meron sila dati doon, kumikita sila ng mga $2 billion a year sa pagmimina. Pero nung kinausap nila yung mga nagmimina sa kanila na ibalik ang mga manufacturing, yung umaayos sa ore para maging metal ito. Oo. Kasi processing. Isa ang Indonesia sa mga nagpo-provide ng mga nickel ore. Oo, yung processing ng minerals nila. Alam mo ba ang naging kita? Umaabot ng mga $30 billion. From $2 billion to $30 billion. Hindi natin sinasabi na outright, tanggalin na yung mina lahat dyan. Kasi yung cellphone lang natin na ginagamit, galing sa mina yan tanggalin na yung hypocrisy, no? Kasi nandoon, gumagamit tayo, metals, etc. So, ang sinasabi lang namin, kung maaaring tingnan ng gobyerno nangyari sa Indonesia, ay gawin nila ito. Upang una, may balik yung mga nakukuhang ore. Kasi hindi lang, metals lang naman dapat ang kinukuha dyan Hindi nakasama ibang lupa So, dapat maibalik yun at matamnan yung mga lugar na nasira ng mina. At malaking factor dito ang mga hindi naman yung mga Chino lang, kundi yung mga nagmimina, pero malaki ang epekto nito ng mga Chinese dito sa atin. At the same time, alam natin na nakaka-apekto rin sila sa pang-internal na politika ng bayan. Kasi tingnan natin yung story ng Indonesia, though siya yung nangunguna sa pagproduce ng nickel ore sa buong mundo, ano pa rin, yung mga forest nila, nandyan pa rin yung mga jungle, hindi pa rin nasisira. Nakaya nilang mabalanse yung pagmimina at saka yung pangangalaga sa kalikasan. Tama ba, sir? Sa Europe, ginawa din nila yan Tiningnan namin yung circular economy na sinusulong sa Europe, na ibalik nila yung dating kondisyon ng environment into having forest, kasi pag nagkaroon ka na ng mga pananim at trees, yung mga puno sa isang lugar, bumabalik ang buhay dun Yung mga insects, animals, etc., birds, bumabalik sila yung mayabong ang buhay. Oo. Yung tinatawag natin ecosystem sa isang lugar. Yung ecosystem, Ang isa kasi na tinutuunan ng pansin ng green movement ay mapayabong ang buhay,
particular lang, of course, particular tayo dito sa tinatawag na biological life, no? Yung physical or your organic life. So yun ang tinitingnan natin, sana maibalik. At without the proper condition na tama ang environment, may mga puno, may tubig, hindi sila babalik, kundi mamamatay. Yun. Ayun. Yung mga kasama natin sa media, pwede po kayong magtanong. I-raise nyo lang yung kamay nyo kung may mga katanungan kayo. Pero balikan ko, sir, yung sa issue ng environment, sa nalalapit na zona ng Pangulo, ano yung mga gusto nyong maisulong niya para dun sa issue ng ating environment? Una po, sana maibalik yung mga nawawalang, yung mga endangered species, no? Sana mapangalagaan ito. Unang-una po, no? At hindi mangyayari yon kung walang magandang, yun nga, sinabi ko, forest, trees, yun. At kasama na rin yung pagtingin sa climate change, no? Oo. Kasi yung mga tao, halimbawa sa Bulacan, pumunta po kami sa Bulacan eh. Nakita ko na rin doon, i-ano ko lang kay Calioni yung bigas. Nakita ko yung presyo sa, kasi ako namamalengke para sa bahay eh. At the time, so alam ko yung presyo na nangyayari sa merkado, no? Yung presyo ng bigas sa Bulacan ay mas mataas kaysa sa presyo ng bigas at least sa Valenzuela. Oh, paano nangyari yun? nakakatawa. Di ba dyan yung rice, isa kabilang sa rice granary natin? Ang Bulacan? Central Luzon. So, nagtaka ako. So, tinignan ko. Kinausap ko ang isang kaibigan at siguro nakarating sa mga rice traders. Instead na bumaba ang presyo ng bigas sa Bulacan or sa Bulacan, tumaas ang presyo ng bigas rather sa Valenzuela. So nagulat ako ron. Bakit ganon? Samantalang kung titingnan ang intercity, kung sino po nakakakilala ng intercity rito? Siguro si Calion. Yan, doon sa may, along sa Maharlika. Sa Maharlika Highway. Papuntang MacArthur. Sa Maharlika, MacArthur Highway. Yes. Yung intercity, ito po ay isang parang divisorya ng mga rice millers sa Pilipinas or sa Central Luzon. Malaking supply po natin nanggagaling sa kanila. So kung titingnan, katabi lamang nila ang Bulacan, nagtataka ako bakit mas mataas ang presyo ng bigas sa kanila kung ang mas transportation ay napakalapit sa kanila. So isa po yun sa issue na tinignan. Hindi ko sinasabing baka may mali sa markado na dapat tingnan ng gobyerno. Ayan, isa po yun. Tapos babalik tayo sa environment na gusto namin. Yun nga, sana mapayabong ang buhay, biodiversity, malinis. Halimbawa, dito lang sa Metro Manila, gusto uling linisin yung Pasig, nagkakaroon ng mga terminals ng ferry terminals. So, isa po yun. Po. Sa Mindanao, sana mapagtuunan din ng pansin yung laban ng mga farmers doon. Tungkol din sa environment at saka yung mga tribo sa Pilipinas na nagsusulang ng kanilang mga karapatan. Lalo na sa Lanao. Indigenous people. Indigenous people. Ayan, thank you very much, sir. May katanungan, sir. Please state your name and your question, sir. Good morning, I'm Nino from Hataw. Kay Calioni. Sir, bago nag-end ng session yung Congress before the recess, nagkaroon ng ratification dun sa tinatawag na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Would you think itong batas na to ay makakapagpahinto na doon sa mga smuggler, profiteering, at saka doon sa mga tinatawag nating mga cartel at hoarder ng mga agricultural products? In general, makakatulong po yan kasi papatawan po ng mas mabigat, I think life imprisonment yata eh. Pagka you reach a certain threshold, pagka napatunayan na, let's say, yung value ng in-smuggle mo na produkto, reaches a certain amount, automatic magpapatawan ka ng I think kaso for capital punishment. So may deterrence effect yon. But ultimately, it depends on the proper execution, implementation. Kasi while it will have a deterrent effect on those na posibleng gumagawa ng katiwalian, pag mali naman yung taong nilagay mo doon to enforce, it can also be an avenue for extortion. Kasi ang bigat ng parusa kung ikaw yung nahuli, para lang hindi ka patawan ng mabigat na kaso, baka, di ba, magbibigay ka. So, medyo two-edged. But in general, it's good that we increase the penalties and improve the mechanisms for enforcement. So, sir, tama rin po bang tanggalin dun sa enforcement ng Council yung Bureau of Customs for that effect?
Mahirap kasing kwan din you totally leave the Bureau of Customs out of the picture, di ba? Kasi sila talagang nag-aasikaso po ng kwan yung pumapasok na mga produkto. Siguro palakasin lang oversight. At the very least, palakasin ng oversight or the Bureau of Customs. Tapos maglagay ng mga mekanismo like for example, when we met with Secretary Recto yesterday sa Department of Finance, we all agree that there is probably need to restore the pre-shipment inspection approach that was followed before sa mga pumapas po na imported products, agricultural and non-agricultural. Kasi before the time of Erap Estrada, meron po yan yung pre-shipment. So bago pa umalis sa daungan dun sa abroad, medyo na-inspect na po doon ng kumpanya na kinontrata po ng gobyerno natin. Titignan yung cargo doon, yung tunay na cargo, yung pricing ba nun tama, yung quarantine requirements susunod ba. So pagdating sa Pilipinas, alam mo na talaga kung magkano ang dapat bayaran nila. Nawala po yun nung tinanggal po yung kumpanya na gumagawa po noon at binalik sa Bureau of Customs. Nawala po yung ganong klaseng sistema. So we favor a restoration of the pre-shipment inspection system. So bago pa lumabas yung exported product, na-inspect na po doon sa port of origin. Plus the fact, pagdating dito, pag unloading, dapat another round of inspection yan to avoid yung prevent smuggling as much as possible. Ang laki kasi nawawala sa ating revenue because of the smuggling and technical, including technical smuggling. Sir, last question po. With this proposed law, remember si President Marcos nagbanta siyang huhulihin yung mga smuggler, profiteering, pero until now wala pa po siyang nasasampulan ng ating gobyernong mapakulong, makasuhan. Would you think with this law, talagang magkakaroon na ng makakasuhan at mapapakulong ang gobyerno at especially this administration? Pagkaintindi ko kasi mas may ngipin itong bagong batas So, but I have to take a second look on paano dinidefine ang panukalang batas, yung hoarding, profiteering, di ba? Etc. Kasi a lot depends on the proper, yung paano dinidefine yun Kasi kung mapaloob siya sa economic sabotage na, talagang mabigat yun. But are you happy with the current administration kung paano itrato yung mga agriculture, yung mga nag-smuggler na mga profiteering sa bansa? Lalo po't may mga pangalan at kilala naman. Hindi naman I'd say kulang pa ang proper enforcement. Like remember last year, si Presidente was may mga ni-raid na mga bodegan, di ba? Tapos, I remember si Presidente was going around also, dinidistribute niya yung smuggled rice na give up na yata ng kumpanya na yon. Hindi na nila kinuha. Okay, dinidistribute sa may mga seremonya. Sa lublob ko lang, bakit hindi kinasuhan? Kasi in effect, inadmit nung kumpanya na yun nag-smuggle siya, kaya pumayag po sila na ipamahagi na yun. Ba't hindi siya kinasuhan? Correct. Thank you, sir. Yeah, thank you very much. Sir, susugat ko lang din yung about sa smuggling. Sa tingin nyo, gaano kalaki yung papel ng itong kasalukuyang kalagayan ng smuggling at yung mga revenue losses na nangyayari dahil sa mga undervaluation, misclassification ng mga imports natin? Paano po siya? Ang laki po sa bigas na lang po, no? Yun lang undervaluation kasi pag titignan mo yung presyo po ng inangkat na bigas from abroad. And may mga may mga international agencies, whether governmental or not, may mga reference prices po yan. Na, halimbawa, galing sa Vietnam, dapat 600 yan. Dinideclare po rito $500 para makameno sila doon sa babayarang taripa. Opo, we told the Secretary Rector yesterday, Mr. Secretary, we wrote you last, I think February 1, sabi ko, na our estimate of, for 1 year alone, of for gun revenue, gawa nitong undervaluation of imported rice is 7 billion pesos. Isang taon lang po yun, 7 billion. Na sana kung nakolekta yun, ay yan po yung mapupunta doon sa RCEF. Di ba? For the Competitiveness Enhancement Fund. And we told the Secretary, Mr. Secretary, wala pa kaming tatanggap na
na talagang response sa inyo. So sabi niya, I will look into that. But nagulat ako, hindi pa alam ni Secretary yun na at saka nagpapalabas Baka na hindi kami umabot ng... sa kanya, sir. Hindi, lumalabas sa aming mga press releases at napapublish sa mga dyaryo, Philippine Star, etc. Eh. Hindi niya nakikita yon o walang sasabi sa kanya. And we told them, Mr. Secretary, this has been going on since the previous president's time. Under Commissioner Ray Guerrero. Nire-report namin yan. Nakikinig sila. Wala rin nangyari. Ganun pa rin. So bakit ganun? Ang laki nang nawawala sa gobyerno natin pero hindi gumagalaw ang pamahalaan po natin. So Kaya nandyan kayo, sir, yung Federation of Free Farmers para kulitin yung ating mga opisyal. but imagine, di ba? Ang laki-laki ng problema ni Secretary Recto sa yung collection ng gobyerno. Collection ng buwis. Ng buwis. Oo, sabi niya, every day I have to look for, I think the figure he mentioned was 11 billion pesos na koleksyon ng BIR tsaka Bureau of Customs. Kasi ang ginagastos ng gobyerno, sabi niya, I think something like 14 billion a day. So may deficit ang laki ng na deficit every 3 billion. 3 billion times 365. So to fill up that gap, umuutang ang gobyerno natin. Correct. Tayo po nagbabayad noon eh. So and then here comes undervaluation, very easy to check. Kasi yun nga, nakapublish naman yung mga reference Yung mga rates. biddings, Ba't hindi sinusunod ng Bureau of Customs at walang magawa ang Bureau of Kailangan natin kalampagin palagi, sir. Yun nga po Ito, balikan natin si Sir Romel. Sir, siguro last on my part sa mga katanungan, ano yung grupo ninyo, ano yung mga pwede nyong maisulong sa ating Kongreso, sa Senado, na mga batas para mas mapangalagaan, maisulong yung green community? Ito po, meron kaming green governance. Sana bibigyan ng tuon ito at katulad din ng kasama dito ang circular economy. Kasi ang politika at ang ekonomiya, tandem lagi yan eh. That's why medyo mahirap timplahin. Katulad halimbawa, balikan ko lang sa farmers. Tinutulungan natin mga farmers at mahal natin sila. Ang mangyari, sa foresight, yung bagong policy, parang maganda sa consumers, sa nagko-consume, yung mababang taripa. Pero maaga pa para malaman ko ano epekto nito. Ito lang yung nasa paningin namin. Pero yung mga magsasaka, ang medyo mukhang tatamaan dito, So, isa lang yon. So, kaya lang, it's a factor nga ng politics at saka economy, Economy. So, gusto namin ng green governance. So, kasama sa green governance din yung agriculture na malapit sa environment. Pangalawa, balikan ko yung green commune. Gusto din namin na magkaroon ng mga communities na makakalikasan. Hindi, maganda yung pagkaplano. 70% nga nito sana ay forested area. Yung pag-import, ang pag-import kasi ng kaalaman sa teknolohiya, usually, ino-open mo rin yung economy mo eh. Isa yun, yun nga, laging yung politika at ekonomiya. So we believe, para makuha mo ang mga technologies na bago, magbibigay ka ng pagkakataon sa mga nagdadala nito na madala nila sa Pilipinas. At kasama doon, yung pag-open ng konti, maaring ng ekonomiya, So naniniwala kami sa pag-accept ng konsepto na nandiyan na talaga ang globalization sa atin. Ayan. Isa yan. At yung ecological security at saka national security. Sana mapagtuunan nito ng pansin. Ayan, oo. Naisip ko lang, sir, kasi 'di ba nung mag-pandemic na uso yung pagbabike at paglalagay ng mga bike lane, meron na sa Marikina, meron sa Quezon City at sa mga ibang area. Kasama 'yan kasi 'di ba mas malilesen yung paggamit ng mga fuel. Oo. May mga move ba kayo or na maisulong kasi parang sa ngayon parang may balak yata ang ating gobyerno na parang alisin na yung mga dahil sa sobrang traffic sa Metro Manila. Ito po ay usapin din ng environment, pero we support yung mga nagbabike po, Para sa, hindi lang sa, actually, sa Europe, although
sinasabi sa Europe, marami nagbibisikleta, halimbawa sa Netherlands, ano? Oo, kasi may ano yon kung may bawas yun sa kanilang tax eh. Ah, Parang kung magkano yung babayaran mong tax, pag nalaman na nagbabike ka, may certain percentage na iaawas dun sa buwis na babayaran mo. ang epekto nun sa environment. Pero pag tinanong mo yung mga nagbabike, ang sinasabi nila tungkol sa health. Sa health naman, oo. Oo, totoo yun. So, sana tingnan din ng gobyerno yung factor na yun. Kasi sa constitution natin, sinasabi na kailangan healthy yung mga Pilipino. Ayun, ano. So, para sa kanila, parang side effect na lang yung gusto nila yung environment. Yun ang sa mga nagbabike. Pero, sana wag nga na nila tanggalin at pagbigyan lamang yung mga nakakotse, no? Meron namang mga public transportation na mas mura na, mas mabilis pa, at environment friendly pa. Ayan. Yes, sir. Go ahead, Gusto ko sir. lang pong Yun. banggitin po na sa panig po namin, nakikita namin yung kahalagahan po yung connection po. Agriculture, fisheries, ito po ay very closely interlinked with the health of our environment. Kasi po, kung kalbo na po yung ating gubat, pag nagkaroon po ng flooding, wash out po yung topsoil, di ba? Hindi ka makapag-practice ng agriculture. Kung yung ating pong karagatan po ay namamatay ang coral reefs dahil ginagamitan ng mga cyanide fishing, dynamite fishing, lilit talaga yung supply ng fish na pwedeng mahuli po ng ating mga mangisda. So caring for the environment is a precondition for having also a healthy agriculture and fisheries in the Philippines. So those two are very much linked together. But in addition to that, that's why kwan po ang magsasaka natin at mangisda, kwan yan, instinctively they see the need to really care for the environment. Now, on the agriculture and kwan mismo, fisheries side, paano po natin matulungan ng fisher folk natin at farmers na isabuhay ng everyday yung ganyan pong caring? Kasi dahil din po sa kahirapan, yung because of survival, marami rin napipilitan mag-engage sa dynamite fishing kasi talagang hirap na hirap eh. Ito lang makita nilang paraan eh, di ba? Yung iba nagkakaingin na kasi they want immediately to have raised food crops. But so how can we help in the transition from that to a more sustainable agriculture and fisheries sector? Again, very quickly, ang experience po namin sa FFF, dapat talaga yung local community, barangay o group of settlers or fisher folk, meron silang maliwanag at matibay na kumbaga stake in the area. Like kung ang farmer or yung settler madali siyang patalsikin sa lupa niya, you cannot expect him to plant trees because anytime he can be ejected. So his decision to invest in the form of trees, organic agriculture, so sustainable po yung lupa and so on. A lot will depend on whether he has secure land tenure. Opo, that's why for us napaka-critical yung land reform, social yung integrated social forestry, community-based forest management under the DNR, etc. You have to give people a stake so they will stay on the land, take care of it, hindi po lalaspagin. And then of course, we have to provide the proper technologies, di ba? Contour farming, sloping agricultural land technology, agroforestry techniques, and then the marketing support to do all of that. So cooperatives will come into play. So kasama po yan sa aming programa at including organic practices in agriculture. So very closely linked yung ginagawa ng Makakalikasan Nature Party sa amin din pong advokasya at programa po sa aming samahan. Yes, sir. Go ahead. Yes, sir, Romel. Go ahead po. Okay. Para po sa mga nanonood, ako po ay isang author din. Meron po akong libro na fiction, Bobby Black, The Grand Warlock of Great Britain. Ito po ay mabibili sa 8 Letters Bookstore. Ang kanila pong website ay www.8 as in number 8 lettersbooks.com. Sana po, tangkalikin nyo ang gawang Pilipino. Ayan.
Ayan, the Grand Warlock of Great Britain. Ayan. Oh, pwedeng basahin ngayong weekend. Pa-weekend pa naman tayo. Ayan, yung mga bookworm. Ayan. Yes, sir. You go ahead. Clarify ko lang po, no? Yung solusyon kasi yung sa enerhiya ng nuclear, ano? Although sa Germany, pinipace out na nila ito. Sa United States, kahit si Bill Gates, parang sinusulong niya itong nuclear energy. Oo. Yun lamang po. Mas maganda pa rin yung renewable. Of course. Mas gusto natin ang renewable na enerhiya. Kaya lang pinapili tayo sa between coal tsaka ano. Pero ang sinabi lang natin is kung between mas malinis nga naman yung nuclear. Pero, tsaka mas mura. doon pa rin tayo. Dapat magawan nga ng ating pamahalaan na mapababa ang presyo. Yung pagdating sa production ng mga solar panels para pagdating sa market, masabot kaya ng ating mga mamamayan. Okay, wala na tayong oras. Sir, can I have your parting words, sir, para sa ating mga kasama? Unahin na natin si Sir Leonie. Thank you very much, Juan Dexter. Ang pakiusap ko lang, pagka may mga ina-announce sa mga policy, tapos may claims of certain benefits, pag-aral nating mabuti. Kung yun bang mga sinasabing, benepisyo ay talaga bang, solid po yung basihan po nun? Before we make any further decisions. Yun lang po. Okay, si Sir Romel, sir, any parting words? Tayo po sa Makakalikasan, Nature Party Philippines ay nag-iimbita sa mga environmental groups tsaka sa mga bata dyan na hindi pa nakikita or nakita na nila ang nangyari sa kalikasan ng Pilipinas at sinisisi nila yung tinatawag nilang mga boomers daw. Makikita mo sa memes makikita mo. Tapos gusto-gusto nila, merong mga plans, etc. Sana sumama ho kayo, magkaroon ng organisadong pagkilos na pagpa-plan, paglilinis ng bahay, paglilinis ng paligid. Yun lamang po, sana magawa natin yung mga bagay na yun. At suportahan natin ang mga programa ng gobyerno para sa kalikasan. Yun lang po. Ayan, okay. Maraming salamat ang ating mga kasama ngayon. Pasalamatan natin si Ginoong Leonie Montemayor, ang Chairman ng Federation of Free Farmers, at si Ginong Romel Ortega, ang Secretary General ng Makakalikasan. Sa pangalan po ni Attorney Fred Mison, ako po ang inyong nakasama, Dexter Gadibe, hanggang sa susunod na Friday. Ayan, makakasama na natin next Friday si Attorney Fred, sir, ano? So, we expect you to be here again on next Friday. Maraming salamat at may tanong pa, may pahabol. May pahabol pa po bang tanong? Ayan, wait na, bago tayo magpaalam yan. Yes, go ahead. Yes, sir. State your name, sir. Hello. Ayan, go ahead, sir. Rapirigo po ng non-break balik. Gusto ko lang susugan yung binanggit kanina ni Sir Romel na nabanggit niyo po bilang Secretary General po ng Makakalikasan, nabanggit niyo po na ang susuportahan niyo is yung nuclear power. Sir, saglit lang po. Tapos kayo po ang sa ano kayo, di ba? Yun na nga po. Tapos ngayon, bakit po nuclear power plant ang gusto nyong suportahan samantalang hindi masyadong delikado yung iba? Alam naman po natin na ang nuclear is talagang delikado. Makikita po natin, ito po tanong ni Sir Dexter, balikan ko lang. Kung papipiliin ka between the two, coal o nuclear energy para sa environment, obvious naman po na hindi nagko-cause ng climate change yung nuclear. Kasi tubig po yung mga nire-release nun Ano po? At malinis, yun po siya. Yun yung tanong. Kung ako papipiliin. So yun po yung sinabi ko, mas malinis ang nuclear. Kasi yung carbon na nanggagaling sa coal, yun po ang nagpapainit ng ating itong klima. Naramdaman na natin ngayong summer Imagine, temperature 53 degrees sa isang lugar. Kumukulo na halos ang mga Pilipino pagdating sa ganun. Isa po yun, yung mga typhoons na dumarating sa atin, sobrang lakas na. Kung matatandaan nyo, yung typhoon Yolanda or Haiyan, sobra po yun. Climate change din po ang tinuturong dahilan ninyo. Napakarami nang namatay na tao doon. Libo. Ano po? At hindi magandang paraan ng pagkamatay nila, nalunod sila. Sa
kinaklaro ko lang po, no? Sa pangalawang tanong niyo po, pakiulit po yung pangalawang tanong. Yun na nga po, bakit nuclear ang susuportahan nyo? Samantalang delikado rin ito, kagaya ng nangyari sa Japan. Sa Japan, opo, ano po. Sana, kasama nung sa pagtingin namin sa nuclear energy, ay yung tamang pag-aaral kung saan ito dapat ilagay, kung saan hindi siya, kasi modern na ngayon eh. Marami ng teknolohiya na nag-improve para maging safe ang nuclear power plant. Even sa France, ano halimbawa, hindi pa nila masyadong pinipesot yung mga nuclear eh. Kasi alam nila, sa kanila, safe yung nuclear. Except, nga, nabanggit ko rin kanina, yung Long Mile Island sa New York, sa US, at yung Chernobyl sa Ukraine. So sana tingnan din nila yung ano na yun. Pero between the two, alin ang mas malinis? Nuclear ang mas malinis. Thank you, sir. Sir, may hahabol pa ba na katanungan galing sa ating mga kasamahan? Dahil wala na. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa media, sa ating mga guests. Maraming salamat kay Sir Leonie Montemayor ng mga grupo ng mga magsasaka at kay Sir Romel ng Makakalikasan. Thank you very much, sir. Sa uulitin, pag may mga malalaking issue ay i-invite kayo ulit para humarap dito sa The Agenda. Maraming salamat sa pangalan po ni Attorney Fred Mison. Ako po si Dexter Ganibi. Magandang umaga po sa ating lahat.